Three ways to be a blessing to others or tatlong paraan kung paano tayo magiging pagpapala sa ibang tao. So, hello pong muli sa inyo at ako pa rin po ang inyong Ate Jen at ito po ay continuation pa rin ng sharing natin regarding po sa topic na kung paano tayo magiging blessing sa iba. Nauna na po nating napag-usapan yung 4 na batas or 4 laws of God's blessings, di ba? Una po doon, yung dun sa 4 ay your blessings should flow to others. Napag-usapan po natin ang mga yan. Pangalawa is when you bless others, God takes care of your needs. Diba? Ang ganda. Pagka tayo ay naging pagpapala sa iba, si Lord, siya na yung bahala sa mga kailangan natin. Pangatlo, your blessings to others will come back to you. So, yung mga pagpapalang binibigay natin ay babalik din sa atin. At sino ang magbabalik nun? Yung mga taong tinulungan ba natin? Hindi. Ang Panginoon. At pang-apat po na batas ay the more God blesses you, the more He expects you to help others. So, yun po. Pagka tayo ay tumatanggap ng maraming pagpapala mula sa Panginoon, ang Panginoon, inaasahan niya or ine-expect niya na tayo ay tutulong din ng malaki, ng marami sa ibang tao or mas marami tayong matutulungan, okay? So, yun po yung mga previous na napag-usapan na natin. Ngayon, dako naman tayo dun sa 3 paraan kung paano tayo magiging blessing sa iba. At, nawa po ay tapusin nyo ang video na to nang sa ganun ay lahat tayo ay mapagpala, lahat tayo ay ma-bless, okay? At kung kayo po ay ma-bless sa mga share po natin ay dapat hindi po titigil sa atin yung blessing. Dapat nagfo-flow, okay? So, umpisahan na po natin. 3 paraan kung paano tayo magiging blessing sa iba. Number 1 na paraan is blessing by association or pagpapala sa iba dahil tayo ay nakasama nila o nakabahagi sa kanila. So, isang halimbawa po ay si Joseph na naging alipin sa bahay ni Potiphar. So, kung nagbabasa po tayo ng Bible, ay alam po natin, kilala natin si Joseph. Okay? At basahin natin ang Genesis chapter 39 verse 5. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose or Joseph. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. So sabi po dito, mula ng pamahalain si Joseph sa bahay ni Potiphar na taga-Ehipto ay pinagpala ito ng Diyos. Pinagpala hindi lang ang mga bagay o ginagawa sa kanyang bahay, kung hindi pati sa kanyang bukirin at negosyo. At kung babasahin po natin ang buo yung story ni Joseph hanggang sa maging pangalawang mataas na pinuno siya sa Ehipto, ay paulit-ulit siyang naging pagpapala sa kahit saan man siya mapunta. Naging pagpapala siya sa kulungan, naging pagpapala din siya sa hari ng Ehipto at mamamayan nito. Now, bakit kaya nakakaapekto ng pagpapala si Joseph sa iba? Bakit kaya kung kahit nasan siya ay nagkakaroon ng pagpapala or blessing? Basahin natin ang Genesis chapter 39 verse 3. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Amen. So, wow, di ba? Kaya pala ganun na lang yung epekto ng pagpapala sa iba ni Joseph ay dahil anong sinasabi sa talata? Ang sabi ay, sumasa kanya ang Diyos. Sa New International Version po, ang sabi doon ay, God is with Joseph. Hindi pinagpapala si Potiphar dahil matalino at malakas si Joseph. Kung hindi, dahil nasa kanya ang Panginoon. Kasama niya ang Diyos. May lumalago siyang relasyon sa Diyos. Yung kanyang pagsunod at devotion sa Diyos ay kitang-kita sa buhay niya. Hindi po siya hindi niya ito itinatago. Kusa itong nakikita sa kanyang pananalita, kilos, katapatan, kasipagan at pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga yung sabi sa talata ay nakita ng kanyang boss
Ang tawag nila noon sa boss ay Panginoon, na nasa kanya talaga ang Diyos. Kaya pinamahala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, at dahil dito ay napagpala ang sambahayan ni Potiphar. So mga kapatid, itanong po natin ito sa sarili natin. Nakikita po ba sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin ang Panginoon? Na gustong-gusto nila tayong makasama kasi dahil sa atin sila ay nabibless. Na kapag nakikita tayo ng mga tao ay gusto nila tayong maging pinuno o maging miyembro ng kanilang kasamahan kasi alam nila na nasa atin ng Diyos. Yung boss po ba natin, tayo yung pinagkakatiwalaan kasi alam niya na nasa atin ang Panginoon, na tayo ay may malalim at lumalagong relasyon sa Panginoon. Tanungin po ito natin sa sarili natin, okay? So, sino po ang mga taong nagpasalamat sa iyo? Meron na po bang mga taong nagpasalamat sa iyo dahil nakilala ka nila? O naging asawa o naging kanilang magulang? Yung mga anak po ba natin nagpapasalamat? Salamat Lord kasi itong nanay ko to, itong nanay kong ito ay siya yung naging magulang ko, 'di ba? Nagpasalamat sila sa iyo dahil nakilala din nila yung Panginoong Hesus dahil sa iyo. 'Di ba? Salamat Lord, nakilala kita dahil sa taong 'to. Or nagpasalamat yung mga taong yan dahil pag andyan yung presensya natin ay lumalakas yung loob nila. Nagkakaroon sila ng pag-asa na pagpapala sila dahil sa iyo, dahil sa mga payo at pamamaraan na binibigay mo sa kanila. Okay? At yung pamamaraan ay galing sa Panginoon at hindi galing sa pamamaraan ng mundo. Mga kapatid, ang paglakad po natin kasama ang Diyos at ang pagsunod natin sa Kanya ang magbibigay ng pagpapala sa iba. At habang pinagpapala tayo ng Diyos ng karunungan, kalakasan, abilidad, or yung abilities natin, mga talento natin, at iba pa ay nagiging pagpapala naman ito para sa iba. So sa kabaliktaran po ay tandaan natin na kung wala sa atin ang Panginoon, kung hindi tayo intimate sa Diyos at hindi lumalago sa ating pagmamahal sa Kanya, hindi tayo magiging pagpapala, kung hindi magiging sumpa po tayo para sa iba. Gusto po ng Panginoon na maging pagpapala tayo sa iba, pero kung wala siya, ang Panginoon sa ating buhay, ay hindi po tayo magiging blessing sa iba. Hindi po tayo makakapag-bless ng ibang tao. So kung wala po ang Diyos na nagpapatnubay sa atin, kung wala ang paghahanap natin sa Diyos at pagsisikap na masunod ang kalooban niya, ay walang pagpapala na darating sa atin na aapaw para makapagpala naman tayo sa ibang tao. Sinasabi natin, Ate Jen, paano yan? Kristiyano naman ako kasi nag-worship ako every Sunday. Kapatid, sinasabi ko to, pwede tayong umattend ng isang gawain pero wala tayong lumalagong relasyon sa Panginoon. Yes, every Sunday ay nag-a-attend tayo pero wala tayong intimate na relationship. Hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang taong ito, yung mga taong nagsisimba lang every Sunday pero walang malalim na relasyon sa Panginoon, sa halip na maging pagpapala sila sa iba ay nakakapagpadala pa sila ng sumpa para sa iba. Ano pong ibig kong sabihin? Kung babasahin po natin ang Biblia, ang mga propeta din po ay mga churchgoers. Di po ba? Hindi lang sila churchgoers, kung hindi sila ay may responsibilidad din na magdala ng mga tao sa Panginoon. Kaya lang ay mas pinipili nila yung sarili nilang pamamaraan kaysa sa paraan ng Panginoon. Hindi naman dahil sa gusto nilang gumawa ng masama, kung hindi lang talaga sila nagsisikap na makilala ang Diyos ng buong puso araw-araw. Diba? Kaya kinausap po sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Malakias. Matatagpuan po yan sa Malakias chapter 2 verse 2. Kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso, bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang
mga pari, sa katunayan sinumpa ko na ang mga iyon, sapagkat hindi ninyo isinasa puso ang aking utos. So may mga pagpapala po pala sa atin na minsan sinumpa na ng Panginoon at hindi yun nagiging pakinabang sa atin. Bakit? Ang sabi sa talata ay hindi natin sinasa puso ang utos ng Panginoon. Maaaring nagsisimba tayo linggo-linggo, pero pumapasok sa kanang tenga at lumalabas sa kaliwa ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi na po tayo naghahanap, hindi na natin hinahanap ang Diyos at hindi tayo excited na malaman ang direksyon niya sa ating araw-araw. Nakakalungkot po, 'di ba? Kasi yung pinagkakaabalahan natin, minsan nagiging sumpa pala sa atin. Yung inaakala natin na blessing ay magiging dahilan para mas lalo tayong mapalayo sa Panginoon at hindi natin magawa yung panawagan na ang Panginoon sa ating buhay. At ang masakit pa nito, maraming tao ang madadala natin sa kaparehas na sitwasyon. Diba? Sakit. Sabi sa Malakias chapter 2 verse 8, subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung hindi po tayo lalakad sa daan na gusto ng Panginoon, na daanan natin, ay marami po tayong maiimpluwensyahan na ibang tao. Unang-una na ang ating mga asawa, mga anak kung meron man. Kahit gusto po natin silang pagpalain, pero kung hindi po ito sa pamamaraan ng Panginoon, ay mabubulid lamang natin sila sa kasamaan at magiging sumpa lamang ito sa kanila. So mga kapatid, simulan nating hanapin ang Panginoon ng buong puso. Kilalanin natin siya ng buong lakas. Huwag tayong titigil araw-araw ay kausapin natin siya. Ituring natin ang pakikipag-usap sa kanya bilang pinakamalaking pagpapala sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin na kung hindi tayo masaya na kausapin siya, ngayon pa lang ay paano natin masasabi na gusto nating makasama ang Panginoon sa langit. Magiging boring yung langit para sa atin kung ganun, di ba? Kung ngayon pa lang hindi na natin, wala na tayong pagnanasa na maging maligaya sa piling ng Panginoon habang narito tayo sa lupa. Paano tayo magiging masaya na kasama ang Panginoon pag nasa langit na tayo? Di ba? So sabi ng Diyos na sinumpa niya ang mga blessing ng mga pari at manggagawa noon sa pananambahan dahil lumihis sila sa Diyos. So pansinin po natin, nagsisimba pa rin po yung mga propeta, 'di ba? Binabasa nila yung Bible sa harap ng mga tao, pero ang problema ay wala po ang Diyos sa puso nila. So kapatid, nasa puso po ba natin ang Diyos? Isinuko na po ba natin ang ating buhay sa Kanya? Binitawan na po ba natin yung mga bagay na nagiging hadlang para hindi matupad ang layunin niya para sa atin? Kapatid, pakinggan po natin ito. Gusto kang maging pagpapala ng Diyos para sa iba. Pero para magawa mo iyon, ay kailangan mong maging malapit sa Kanya at maging katulad ka ng Panginoong Hesus. Maaring hindi mo kayang baguhin ang buong mundo. Hindi natin kaya na baguhin ang buong mundo. Pero gagamitin tayo ng Panginoon para magbago ang ating asawa. Ikaw mismo na nakikinig ngayon, gagamitin ka ng Panginoon para mabago mo ang iyong asawa kung may problema ka sa asawa mo. Babaguhin ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ang iyong katrabaho. Diba? So kapatid, kung ito ay naririnig mo, maging blessing ka sa iba. Okay? So yun lamang po for this video. Itutuloy po natin ito sa mga susunod pang mga videos kasi hindi kaya ng isang video lang yung sharing natin. Masyadong mahaba yung una, 'di ba? Yung be a blessing sa association natin sa iba. Okay? So nawa po ay suportahan ninyo ang
ako sa aking adhikain na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platform sa pamamagitan po ng pag-share ng ating mga video sa inyong mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anak, katrabaho at iba pang kakilala upang tayo ay maging pagpapala sa kanila. Huwag po nawang tumigil yung daloy ng blessing sa atin, kundi dapat po maging tuloy-tuloy ang pag-agos nito mula sa atin hanggang sa iba. Please support me po by clicking the subscribe button and the notification bell upang palagi tayong updated sa mga videos na isi-share natin. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ni Lord. Thank you po.